Hello and welcome back ulit sa ating channel. In this video ay mag-unbox tayo ng tablet oscilloscope. Ito yung Penersi 1013D. So ito yung gagamitin natin sa ating automotive troubleshooting sa mga susunod na video. So dito may dalawang probe na 1X at saka 10X attenuation, then ito yung kanyang USB connector type C, and ito yung kanyang charger. So ito na yung mismong unit niya, medyo mabigat ng kaunti. So plastic ang kanyang casing, tapos nakalubog yung kanyang BNC connector. So ito yung Penersi 1013D. Ito ay 100 MHz, 1 gigasample per second. Then ito yung kanyang switch, power on switch. Yan, yung red button. Yan, then yung kanyang BNC connector, channel 1 and channel 2 nakalubog. So ito ay 7 inches na tablet oscilloscope. So ito yung dalawang probe nya para sa channel 1 at saka channel 2, 1X at saka 10X. So magko-connect tayo dito sa channel 1. Ite-testing natin siya gamit ang signal generator. So titingnan natin kung yung kanyang signal. So ito yung ginamit nating signal generator, ang Penersi 510. So signal out tayo dito. Ito yung ating connection. So yung black at saka red probe ay galing yun sa ating signal generator na Penersi 510. So titingnan natin dito kung yung signal niya ay yung galing sa ating Penersi 510 ay same lang sila ng signal doon sa ating Penersi 1013D. So ito gamit tayong signal source. Tingnan natin kung magre-reflect yung signal. So ngayon nagre-reflect nga yung signal. So titingnan natin kung yan, iset lang natin siya sa auto. Yan, para mag-adjust yung kanyang setting. So dito tugma yung ating signal sa ating signal generator, signal source. So ang frequency niya ay 26 Hz. So babaan natin, tingnan natin kung magbabago doon sa ating Penersi 1013D. Yan, so bumabagal yung kanyang sine wave kasi binababa natin yung kanyang frequency. Ngayon itataas ulit natin yung kanyang frequency dito sa ating signal generator. At nakaka-capture naman ng ating Penersi 1013D. So yan, 55 Hz. Tingnan natin. So yan yung, so dito maganda yung features niya. Meron siyang save picture. Pwedeng gamitin sa reporting pag ano kayo ng troubleshoot kayo ng sasakyan. So yan, pwede natin itong i-delete. Then pwede din natin siyang i-save as waveform para ma-adjust natin yung kanyang time setting. Ayan, so check natin dito sa view waveform. So ayan, so pwede mong ma-adjust yung waveform na yan. So pwede niyang, yung features niya ay pwedeng gamitin sa report, no, sa diagnostic report as attachment. Ayan. So ito yung sa channel 1 at saka channel 2 na pwede nyo i-display. So sa mga susunod na video ay gagamitin natin to para i-check yung mga sensors ng ating Toyota Avanza, like yung camshaft, crankshaft sensor, oxygen sensor, map at saka MAF at iba pa, no? So yan, tugma, no, 55 Hz dun sa ating signal generator. Yun, salamat.